isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli, ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ramdam mo pa ba si Lord? And our concept is all about immanence ng Diyos. So, ang immanence ng Diyos ay nangangahulugang hindi siya malayo o hiwalay sa kanyang nilikha. Siya ay malapit, aktibong naroroon at kumikilos sa lahat ng bahagi ng sanlibutan, lalo na sa buhay ng kanyang mga anak. So, hindi siya Diyos na tahimik o hindi nakikialam. Siya ay Diyos na kasama natin, gumagabay, at gumagawa ng paraan para sa ating kabuti. Siya ay parehong transcendent or higit sa lahat at immanent kasama natin. Isang Diyos na lampas sa ating isipan, ngunit lubos na malapit sa ating puso. So, our Bible readings for today is all about Acts chapter 17 verse 27 and 28, ASND version. Ginawa niya ito para hanapin nila ang Diyos, baka sakaling mahanap nila siya kahit sa pamamagitan lamang ng paghapa, kahit hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat sa pamamagitan niya tayo'y nabubuhay, kumikilos at nananatili. Tulad ng sinabi ng ilan sa iyong mga makata, tayo'y mga anak ng Diyos. So, dito na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is laging naroroon ng Diyos. So, hindi natin kailangan hanapin siya sa malalayong lugar dahil siya ay laging nariyan, kasama natin sa ating mga tagumpay at kabiguan, sa ating mga luha at ngiti. Second is, ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng ating mga pagsubok. So, sa mga panahong tila tahimik siya, tandaan natin siya ay abala sa paggawa ng kabutihan sa lingkod ng ating mga pinagdaraanan. Walang sayang sa kanyang plano. And last teaching is naanyayahan tayo ng Diyos sa isang malapit at personal na relasyon. So, hindi lang siya Diyos sa langit, siya ay ama, kaibigan at gabay na naghihintay sa ating pakikipag-ugnayan araw-araw. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras. So, kahit tila walang sagot o direksyon, panghawakan natin siya na siya ay naroon, kumagabay at umaalalay sa atin. So, hindi tayo kailanman nag-iisa. Second is magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. So, kahit mahirap ang kalagayan, is may dahilan pa rin yan upang magpasalamat tayo sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang na ating tinatahak. Last application is maglaan ng oras upang makipagniig sa Diyos araw-araw. So, para sa akin is magdasal tayo, magnilay at makipag-usap sa Kanya. Dahil ang presensya ng Diyos ay mararanasan mo sa katahimikan, sa salita at sa panalangin. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about paano nakakatulong sa iyong pagharap sa mga hamon ang pagkaunawa na ang Diyos ay aktibong kumikilos sa iyong buhay. So, para po sa akin, ang pagkaunawang ito ay nagbibigay lakas ng loob at kapanatagan. So, alam mong hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa sapagkat may Diyos na laging nasa tabi mo, nakikinig, gumagabay at gumagawa ng paraan. So, let's pray po. Aming Diyos na malapit at pagpapahal, salamat po sa iyong presensya sa aming mga buhay. Lord God, patawarin po kami kung minsan na hindi ka namin nararamdaman o lagi ka namin tinatanong sa iyong presensya. Palakasin mo po nawa ang aming pananampalataya na ikaw ay laging narito kahit sa aming katahimikan, sa aming pag-iyak at sa aming paglalakad. Turuan mo po kami magtiwala, magpasalamat at tumapit sa iyo araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen.